Hello traders, hello friends, welcome back again to my channel. I'm Coach J. And of course for today's video, we will be analyzing our favorite pairs like gold, GBP USD and Euro USD. Okay, so before we begin, let me remind you again that this is not a trade recommendation. This is just for educational purposes only. So always trade at your own risk. Okay, so dahil hindi tayo nakapag-analyze yesterday, hindi tayo nakapag-weekly planning and forecast, I will do the multi-time frame analysis. Alright, so before we begin, silipin din natin ang Forex Factory. Ayan, so dahil mga USD pairs ang tinitrade natin. So careful tayo dahil may mga high impact news. Okay, sa May 14, 10 o'clock PM, yan, Fed Chair Powell speaks. So expect nyo na magiging volatile ulit ang market, especially this May 15. Okay, merong CPI. Okay, so or yung inflation. Syempre, very important important economic news event talaga tong CPA as it changes the monetary policy of US. So either mag-strengthen ba or mag-weaken ang US dollar index, kaya abangan natin ang magiging actual result ng CPI on Wednesday. Yan, so before anything else, if wala pa kayong broker, please register po sa aming trusted and regulated broker na PU Prime. So i-add ko po sa description yung link. Yan. Okay, so start na tayo straight dito kay gold. Looking at the monthly time frame, as you can see, no, after na breakout, nag-break out ang price from this very strong monthly resistance. Ayan, nag-continue na siya to the upside. Alright, and then, so very bullish, no, looking at the monthly time frame. And also, notice, then, nung nag-open ang price this May, ayan, no, pinifeel niya itong week na to. So, dalawa lang din naman ang possible talagang mangyari. Pwedeng i-retest niya ulit itong nasa 2,400 na level, and pwede rin na half lang nitong week na to if we will measure. Ayan. So, and dito siya. Okay? So, possible na hanggang dyan lang din ang kanyang magiging marireach yung price, and then saka siya ulit magpo-pullback. But, syempre, we cannot assume pa. So, dapat ay i-check natin mabuti yung mga price action. Okay, so, baba tayo sa weekly. So, monthly ay bullish. Then, sa weekly naman, okay, dito sa weekly, ang ganda rin ng trend niya. Okay, talagang very textbook na uptrend. Diba? After this low, yan, nag-create siya ng series of higher highs and higher lows. So, syempre, kung may higher lows, possible na mag-create ng higher highs. Yan. Okay, so even the weekly time frame for gold is very bullish. Okay? And syempre, no, if we will notice itong candlestick niya last week, bullish and gulping talaga. Kaya talagang naglilin ako na may mayroon pa siyang upside move. So pwedeng ang first target muna natin ay itong weekly resistance na to, which is nasa level ng 2,390. Okay? Pero syempre before that, meron din tayong resistance last week, no, dinaanan din ng price itong level ng 2,378. Okay? Ayan. Okay, so ang problema na lang natin or ang ating aabangan ay kung saan ba tayo magbabay. Ayan, syempre dapat laging buy the dip. Okay?
Hindi na tayo magbabay muna ngayon dahil nagkaroon na ng move to the upside, kaya hintayin natin magkaroon ng retracement. Yan. So, baba na tayo. Let's move down to the daily time frame, and so before we continue, i-check natin ang COT report ng gold. So again, itong COT report, all currencies under this spot, no, are all traded against the US. So para na rin natin tinitignan ang XAU-USD. Okay, so ang long nila ay 272,144 versus sa 72,577. So ang net position pa rin naman ng mga big institutions ay for gold ay bullish pa rin naman. Okay? And tignan natin itong yan. So dito naman sinamarize ko lang para mas madali nating makita, ma-analyze. So as you can see, no, increasing naman siya 201, tapos naging 202,000, naging 204,000. Ngayon medyo bumaba, no, 199,567. So medyo careful din tayo, wag din tayong mag-expect na to the moon ang magiging price ng gold. Okay? Kaya sabi ko nga, dapat by level lang tayo pag tayo ay nagte-trade. Okay? Although clearly naman na talagang bullish pa rin ang gold. So nagbawas sila ng long, at the same time nagbawas din sila ng short. So wag rin tayong mag-expect na magkakaroon ng deeper pullback dahil wala pa naman mga additions ng shorts. Okay? So may possibility lang na magkaroon muna ng ranging ang gold. Okay? Magkaroon lang ng magsabo sa kumbaga sideways lang ang market ng gold. Okay? Yan. Pero, very bullish pa rin ang mga big institutions. Yan. So, let's go back to the chart. Ayan. Okay, so dito sa daily time frame, no, well respected itong support na to. Ayan. So, ito yung naging clue sa atin dahil ang dami rin niyang bounces dito sa area na to. So, ibig sabihin, malakas talaga itong support area dito kasi hindi na nag-attempt ang price na bumaba. So, therefore, marami talagang buyers na nagde-defend dito sa level na to. Okay? Ayan, bariin lang natin. And also, pataas pa talaga ang price. Okay? So, ang mga higher time frame ay bullish and also supported and aligned din sa COT report. Okay? So, ang problem na lang natin ay kung saan may establish kung merong higher high, saan may establish ang higher low para mag-buy tayo. So, syempre, hindi naman tayo nag-e-enter dito sa higher time frame, kaya naman bababa tayo ng lower time frame. Okay? Siyempre, we can use naman the fib to measure the correction. Okay? Ayan. So, meron tayong level na 38.2%. Okay? Ayan. So, previous resistance yan. So, possible mag-act as support. Okay? Ayan. Alright. So, let's go down sa H4 time frame. Okay. Alright, dito naman sa H4 time frame, okay. So, syempre, before this level na to, no, meron din tayong level dito. Okay? Ayan. Okay, na possible din na magkaroon ng reaction ang price dito dahil previous yeah. Dahil previous resistance din siya, so pwede rin siyang mag-act as support. Okay. Kaya ako nag-alarm na din ako dyan sa area na yan. So again, titignan ko yung magiging price behavior niya dito, okay? Para if ever na magkaroon dito ng bullish confirmation like Humber, magbabay din ako dyan sa area na yan. Okay?
Yan. So, itong level ng 2,350 ay malakas din na level. Okay? Kung gusto natin mag-day trade. Ayan. So, meron pa tayong isa pa, no? If gusto nyo pa rin mag-trade na quick lang, punta tayo sa 15 minutes. And, ayan. Pwede natin i-refine itong level na to. Okay. Ayan. So, as you can see, no, ang price dito sa 15 minutes ay, ano naman siya, downtrend. Okay? So, ibig sabihin naman ay nasa retracement stage ang gold. Okay? So, maganda to. It's a good indication para at least makapag-buy tayo pag nagkaroon ng mga confirmation dito sa mga levels na na-plot natin. Okay? So, ako sa ngayon, syempre, dahil bullish ako, maghihintay lang ako ng mga bullish opportunities. Okay? So, syempre, hindi rin naman ako basta-basta magbabay. Gusto ko rin na magkaroon ng confirmation. Lalo na yan, nagda-downtrend pa siya sa 15 minutes. So, hihintayin ko siyang mag-shift from downtrend to uptrend. Okay? So, pag nagkaroon dito siguro ng double bottom, and it's a good sign na rin na dito na yung end ng pullback niya, tapos magkakaroon na rin ng continuation ulit to the upside. Yan. Okay. So, syempre, dapat imulat natin ang ating mga mata. Okay. Hindi lang tayo dapat nag-assume dito sa market. So, kung ano yung nakikita natin, kung ano yung trend, syempre, sasabayan lang natin. Alright? So, that's for gold. Let's move naman kay Euro USD. Okay, so monthly ulit. Okay, so here in the monthly time frame, no? Okay, so as you can see, malakas ang level ng demand level to, no? So, kasi for many occasions, pag pumupunta ang price ay, yun, tumataas, okay? So, dito nagkaroon lang ng false breakdown, and ngayon, nag-a-act ulit siya as support, okay? Ayan. And if magpo-focus lang tayo dito sa current price action niya, we can notice na possible inverted head and shoulder siya. Okay? Ayan. Kasi hindi na rin siya kasi if mapapansin nyo, ayan, tumataas na rin ang price. Okay? So, here in the monthly time frame, seems bullish. Okay? Bullish tayo. Okay. Baba tayo sa weekly time frame. Ayan. So, here in the weekly time frame, okay, so, dito ay, na-break niya rin itong resistance na to, no? Ayan, nagkaroon na rin ng break itong resistance na to, and now, nag-a-act siya as support, okay? Ayan. So, ibig sabihin, and also, no, notice na, i-start na rin siyang mag-create ng series of higher highs and higher lows. Okay? So, weekly is also bullish. Check natin dito sa COT report. Okay, dito na lang sa Excel file ko. Ayan, dito sa Excel file ko. So, from the last report nila na April 30, negative 1,677. Ngayon ay positive 4,590. With this, ang mga big institutions ay mukhang pabalik na ulit sila sa bullish side ng Euro USD. Okay? So, dito ko lang ulit yan kinuha sa trading stern. So, yan. Okay. So, our higher time frame as well as the COT report are both bullish. Okay. So, dito tayo sa daily, and kita rin na okay. Ayan. So, expect pa rin naman natin na magkakaroon siya ng short term na downtrend dito. Okay. Ayan. So,
possible na short term lang yan dahil nga sa ang higher time frame, ang trend ay uptrend, no? Okay, so possible dito na, which is also good na para magkaroon tayo ng buy opportunities. Okay? So, daily, because of the series of higher highs and higher lows, yan. Yan. So, because of the series of higher highs and higher lows, possible talaga din na magkaroon ng move to the upside. Okay? And syempre, ito muna yung ating target. Yan. So, syempre, ang gagawin na lang natin ay hahanap tayo kung saan magkakaroon ng bounce, no, or saan ang magiging area of interest natin. Okay? Yan. So, possible dito sa area na to. Okay? Dahil previous resistance yan. Okay? And then, nag-a-act as support. So, ito possible na false breakdown. Kaya hintayin natin dito sa area na yan. So, pag pumunta dito sa area na yan, pwede tayong mag-buy. Okay? Unless merong confirmation candle. Okay? Again, kailangan meron tayong confirmation bago tayo pumasok. So, dito sa trading, patience talaga is a key for success. Yan. So, ayaw kong sabihin na ito ay malakas na level dahil, syempre, pwede pa rin ito, di ba? Dito sa area na to. Okay? Ayan. Okay, so magandang support area din yan. Alright, pero syempre, pag ako nag-aabang ay buy level din. So, dito, if hindi siya nag-hold, mag-abang naman ako dito. Okay? Ganun lang yan. Ayan. Okay. So, bullish tayo kay Euro USD. Tignan din natin yung 15 minutes, okay? Baka meron din tayong makuhang trade na quick trade lang pang day trading natin. Okay? Ayan. So, okay. Dito, meron din ditong level, no? Ayan. Okay, so nag-alarm na rin ako dyan sa bandang yan. Okay, maganda rin yan. Dahil dito sa 15 minutes, support siya. Tapos ito, nagkaroon lang dito ng possible na false breakdown. Tapos, ayun na, no, bumulusok na siya pataas. So, possible na mag-act ulit ito as support. Kaya, ang gagawin ko rito, nag-alarm na ako. So, kapag na-hold yan, ayan, may possibility na umakyat. Kaya, pwede akong mag-long dyan. Okay? So, syempre, hanggang dito muna yung aking TP. Okay? Yan, nasa almost 30 pips din siya. Yan. Pang day trading lang talaga. While we are waiting, of course, for the big event sa Wednesday. And then, lastly, GBP USD. Let's look at the monthly ulit. Okay. So, same sa Euro USD, okay? So, well-respected itong area na to. Okay, pag pumupunta sa price na yan, nagkakaroon ng reaction, tumataas. And, ayun nga, no, just recently, nagkaroon dito ng bullish engulfing. And boom, ayun na, hindi na siya nag-a-attempt na bumaba. Okay? So, here in the monthly, seems to be bullish also for GBP USD. Let's look at the weekly time frame. So, here in the weekly time frame, binasag niya rin itong itong level na to, no? Previous support yan. Yan, previous support yan. Support. Nag-act as resistance, and ngayon, tinetest niya ulit as support. Okay, so,
Kaya dito sa area na to ay mag-aabang din tayo ng price action dito kung ano yung magiging behavior niya, 'di ba? Dahil syempre hangga't naririto naman siya sa resistance, may chance pa rin na i-push ng mga sellers ang price pababa, okay? Ayan. So mahirap din mag-assume na talagang aakyat siya, especially no, yung price ngayon, price last week, no, nagkaroon ng indecisive na candle. Yan. Okay, so itong candle na to, no, indecisive candle siya, ibig sabihin neutral lang. So, may possibility rin na magkaroon muna ng ranging dito ang price for the time being. Yan. So, here in the daily time frame, okay, medyo hindi pa maganda rin yung price action niya dahil sobrang choppy niya pa. Yan, no? Ang daming mga wicks. Okay? So, therefore, although itong candle na to, ito yung May 9 na candle, mukha naman siyang hammer, no? Okay? So, tignan pa natin. So, pero at least it's a sign na rin siya, okay, ng possible move to the upside, okay? Pero sa ngayon, ito pa lang yung ginagawa niya. Let's move to H4. Ayan. So, dito sa H4, yan. I-concentrate ulit tayo sa current price action niya. Dito ay meron ditong double bottom. Okay? Tapos, ito yung neckline niya. Yan yung neckline niya. And then, break naman. Okay? Na-break naman itong neckline. Tapos, niretest niya na, no? Binalikan niya itong neckline and then boom, diyan na na-create din tong hammer, okay? So, may chance pa rin naman na balikan niya itong price. So, pag pumunta ulit itong price na to, magbabay din ako diyan, okay? Ayan. So, kapag bumalik ang price diyan, okay? Ayan. So, nasa 40 pips din. And then, pag meron tayong confirmation candle, syempre dun lang tayo. Or dito, kahit dito sa may bandang, just below nitong neckline na to. Okay? Maganda rin yung magiging risk to reward dahil nasa 1:2 din. So, yun lang guys. Thank you so much. I hope marami ulit kayong natutunan sa video na ito. And, please like and subscribe po to my channel. Bye-bye!